Hi, magandang gabi mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Ay sana po nasa mabuti kayong kalalagayan ngayon at malusog na pangangatawan sa bawat tahanan ninyo ngayong gabi. Ito po ang inyong lingkod para sa ating arawan at regular na update sa ating mga kababayan dito sa lungsod, sa mga kaganapan at magaganap sa lungsod bilang sama-sama nating pakikipaglaban sa ating kalabang hindi natin nakikita, si COVID-19. Mahirap. Napakahirap. Hindi po madali. Napakaraming idinulot na samot-saring suliranin ang virus na COVID-19. Hindi lang pangkalusugan ang ibinigay sa ating problema, kundi ekonomiya ng bawat pamilyang Manileño at bawat pamilyang Pilipino at bilang isang bansa at sa mundo na rin. Na nakalulungkot ding isipin habang tayo'y naghihikahos, nahihirapan. Akalain ba natin na pati ang mga makakapangyarihang bansa, lahat sila tiklop, luhod. Amerika, Inglaterra, Japan, South Korea, Europa, lahat ng sinasabi nga G8, mga matatayog na bansa, makapangyarihan, pero hindi. Tiniklop tayo lahat ni COVID-19. Kaya damandama ko rin po ang hirap ng bawat kababayan natin sa lungsod. Lalo na po yung mga nagipit. Kaya po, mga kababayan, kailangan talaga tayo ay magkakaisa. Dahil, tayo-tayo lang talaga ang magtutulungan. Ito po ang regular na programa na ginawa natin simula noong magkaroon tayo ng lockdown para ma-update man lamang kayo sa mga impormasyon. At isang mahalagang araw sa atin sa lungsod ng Maynila. At sa mga nanonood sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at sa mundo. Sapagkat itong mahalagang araw na ito ay may ginawa po kami ipinasang batas sa ating lungsod na kung saan isa sa mga epekto ng kasalukuyang kinakaharap natin na suliranin tungkol sa COVID-19 ay may mga samot-saring epekto rin ito sa buhay natin at pag-uugali natin. Binabago tayo ang ating mga sarili, ang ating pananaw, damdamin towards the others or towards our fellow men. Kaya po, itong mga kwentong narinig ko na kung saan ang ating mga frontliners, lalo na ang mga nasa health sector, mga kwentong bukod sa sila ay nasakripisyo na, mga doktor natin nangamatay, nurse, nagkakasakit. Bukod sa kanilang ginagawang sakripisyo, nakatatanggap pa sila ng mga masasakit na salita galing sa ibang tao. Pinandidirihan pa ang iba, kinamumuhian, itinatanggi sa kanilang komunidad. Ganon din po ang mga pasyente na wala namang may gusto na sila ay mahawa o magkasakit, napandidirihan, kinamumuhian sa kanilang bahay, komunidad, barangay, syudad. Napakalungkot po. Masakit. Walang may gustong mangyari ito. Walang gustong magkasakit. Pero naturingan na tayo bilang isang bansang Pilipinas ay napakarelihiyoso, napakamadasalin, napakabait sa Diyos.
Pero nagbago ang ibang pag-uugali ng iba nating mga kababayan. Kung paano pakitunguhan ng maayos, na may respeto ang mga kapwa natin nalalagay sa alanganin. Wala pong importanteng buhay ngayon. Wala pong VIP ngayon. Wala pong masiglat sikat ngayon. Lahat tayo ay vulnerable. Lahat tayo pwedeng magkasakit. Lahat tayo pwedeng makaranas ng pait at sakit ng damdamin. Posible po lahat yan na mangyari sa atin. Sa pagbasa ko ng mga message ninyo, mga kababayan, halos maluhalo ako sa kwento ng iba. Pinagtatabuyan sa kanyang tahanan, namatayan na siya ng kanyang kapatid dahil sa COVID. Namatayan pa siya ng nanay dahil sa COVID. Siya kasalukuyang may COVID. Mga istorya ng mga doktor na iniiwasan habang kumakain sa pampublikong kainan. Mga nurse na umuwi sa kanilang bahay sa ating lungsod na para bang may ketong. Masakit po mga kababayan. Masasakit ang mga kwentong ito ng mga PUMs, PUIs, COVID-19, nurse, doktor, or any other medical staff. Nakakalungkot. Biglang nagbago ang pag-uugali natin. Naging magagalitin tayo. Naging maiinisin tayo. Nawala ang pasensya sa atin. Nakalulungkot. Kaya bago pa lumala ang sitwasyon, mga kababayan, ay sana mga kababayan, ang pangunawa at malawak na kaisipang kaharapin ang krisis. Ang kalaban natin ay hindi doktor, hindi nurse, hindi mga nagkasakit, hindi yung mga kumikilos na galing sa pamahalaan at hindi pamahalaan. Gusto ko ibalik sa inyong mga kaisipan. Ang importanteng kalaban natin ay COVID-19. Kalabang hindi nakikita. Kaya kayo mga nanonood, mga kababayan, ay hinihikayat ko na huwag tayong maging mapaghusga. Huwag tayong magsasabi ng masakit na salita o gagawa ng mga pagkikilos na nakakapanakit ng damdamin, lalo na sa mga sektor na binanggit ko. Malungkot. Huwag natin silang sisisihin na sila ay na-expose dahil wala naman pong nakakaalam. At ang paniwala ko naman, higit sa lahat, marami sa inyo ay sumusunod, nakikiisa, nakikipagtulungan. Kaya po, mga kababayan, ang inyong lingkod ay aking pinakinggan ang mga damdamin ng mga nasaktan. Kaya ako po ay sumulat kay Vice Mayor Hani Lacuna at kay Majority Floor Leader Joel Chua at 10 na mga kasamahan natin sa Konseho ng Maynila na magkaroon ng bagong batas na papairalin sa lungsod ng Maynila. At para maiwasin na rin ang mga ginagawa ng ibang chairman o ibang opisyal na nag-a-announce, inuunahan pa ang announcement ng opisyal na talagang nagbibigay ng tamang datos, which is in this case, ang DOH, or in our case, as local government unit, MHD, and yours truly. Nakakalungkot. Ang sakit-sakit po pag binabasa niyo po yung mga sulat nila. Pero ngayon po, para bilang paghahanda, post and during COVID-19 crisis, your city government prepared a new law and passed it today. And tomorrow it will be published
and it's going to be implemented. And let me read the new law in the city of Manila. An ordinance prohibiting any person from committing any act which cause stigma, disgrace, shame, humiliation, or otherwise discriminating against a person infected under monitoring or investigation due to the COVID-19 virus, including public and private doctors, nurses, health workers, emergency personnel, and volunteers, service workers who are assigned to hospitals or other centers where the persons are being treated, and imposing appropriate penalties therein, herein otherwise known as the Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance of 2020 sa City of Manila. Naipasa na po yan. Maraming salamat sa Konseho ng Maynila. Alam niyo po kung bakit matatapos ito. Ako po'y naniniwala at patuloy na nananalig sa Diyos. Matatapos po ito. Ano man ang hirap nito, pasasaan ba matatapos? But always remember, we're still human being. We have a heart, emotions, and feelings. We're still human being. Mahalaga na maipakita natin sa mundo. Tao po tayo. Hindi po tayo animal. Meron po tayong sapat na kaalaman, sapat na damdamin, sapat na karanasan. Kaya tayo naiiba sa mga hayop sa mundo. Kaya gusto ko po, darating ang oras, tayong mga Manileño ay patuloy na may paggalang sa kapwa at patuloy na iiral ang pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa bilang ama ninyo sa lungsod at bilang kung maituturing na ang syudad ng Maynila ay isang tahanan at ako bilang inyong ama, hindi ko papayagan na kayo'y mag-away-away, magtalo-talo, mag-inis-inisan, dala ng krisis na ating pinagdadaanan at pinagdaanan. I want us to live normally, peacefully, with love, compassion, and understanding. And para po naman sa kaibuturan o kaalaman ng bawat isa sa inyo, ipaliliwanag ko ng masusi itong bagong batas na ito. And let me state to you, ano ang ordinance na kinikilala bilang Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance of 2020? Ano-ano ang kadahilanan bakit nirarapat ng inyong konseho at ng inyong pamahalang lungsod na isabatas ang Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance? A. Para labanan ng stigma na dulot ng COVID-19. Simula nang lumaganap ang COVID-19 sa bansa, marami sa mga COVID-19 na pasyente, PUIs at PUMs, mga doktor at nurse, ang napabalitang nakaranas ng diskriminasyon sa kani-kanilang mga komunidad, pati ho sa social media. Dahil sa mga kanilang asosasyon sa COVID-19. Masasabing nagkaroon ng stigma o pamamahiya o pangbubuli sa lahat ng mga pasyente ng COVID-19, PUIs at PUM. Dahil sa stigma na to,
na hindi pa naman nauunawang higit ng tao, ay napilitang magtago ang iba at hindi humingi ng tulong medikal na hindi nakakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Nagtago sila dahil sa baka sila at makaiwas sila sa mga diskriminasyon. B. Para mabawasan ng takot, hysteria at paranoia na dulot ng COVID-19. Para maiwasan natin ang paglaganap ng fake news. At ako'y hindi nagkulang simula day one. Ang tanging hihingan nyo ng impormasyon, MHD, City of Manila, through yours truly, and DOH National Official List. Kaya nagkaroon sa mga post ng maraming pangamba ang publiko. Ngayon, mga kababayan, ano po ang mga pinagbabawal sa bagong batas sa lungsod? Under Section 3 of the Anti-COVID Discrimination Ordinance of 2020, the following are unlawful acts. 1. Committing any acts. Yun po, anong mang uri ng diskriminasyon o mga salitang makasasakit ng damdamin. Making utterance. Ito po yung mga chismis. Mema. Sa salitang kolokyal. Mema sabi lang. Partikular sa doktor at may sakit. O frontliners. Which cause or tend to cause any of the following: stigma, disgrace, shame, humiliation, and discrimination. Sino ang mga posibleng offender against possible offended person? Sino-sino po sila? Persons infected of COVID-19, patients under investigation, persons under monitoring, health workers, and all frontliners. So, ibig sabihin, halimbawa, minsan, si Tanod, inutusan ni chairman, pumunta sa isang posibleng pasyente, at bandang huli siya'y pinandiriya na rin. Bawal po yun. Na-o-offend po sila. Makasasakit po ng damdamin yun. Kasi po, ang barangay, police, at health workers, and all medical professionals are frontliners in this fight against COVID-19. Sino-sino ang mga health workers? Under Section 2 of the Anti-COVID Ordinance, Anti-COVID Discrimination Ordinance, health workers are those who deliver care and services to the sick and ailing, including but not limited to doctors, nurse, hospital and clinic aides, and laboratory technician. Kasi po, may isa pong kwento. No? Lab tech. Kumakain sa restaurant. Naka-uniforme. Iniwasan po siya ng mga kasama niyang kumakain. Sino-sino naman ang mga frontliners? Na iba pa na nabanggit sa ordinansa. Officers and members of PNP, AFP, PCG, and government workers rendering emergency frontline services, border control, and other critical services. Frontliners in the private sectors, service workers who are working in private establishment, providing basic necessity and activities related to food and medicine production. Example, public market, supermarket, convenience store, and groceries. Hospital and medical clinics and pharmacies and drugstore. Ibig sabihin, pati yung mga nagtitinda sa mga palengke, bigla silang kinamuhian. Sakit po yun. Food preparation and delivery services, water refilling station, manufacturing processing plants of basic foods and products and medicine,
banks, money transfer services, power, energy, water, telecommunication supplies, and facilities. Ano-ano po ang mga pinagbabawal sa Section 3? Ito po ingatan niyo po ito, mga kababayan. Refusal or failure of public official to give assistance. Ibig sabihin, no? Kami po, tumanggi yung aming mga ospital. Bawal po yun. Bawal tumanggi sa mga pasyente kasi may mga napaulat. Pati sa private hospital, may pagtanggi ng mga pasyenteng PUI. No? Bawal po yun. Pinagbabawal po yun. At yung mga nag-positive. Making, letter B, making public claims by any person is infected, is under investigation or monitoring due to COVID-19 without any official validation from authorized health officials, agencies, or department. Ano pong ibig sabihin nun? May nagkwento sa iyo yung kapitbahay mong chismosa na yung isang kapitbahay mo may COVID-19. At ang sabi nun, siya lang ang nagsabi. Oo, bawal po yun. Kasi ang makapagsasabi lang na ang isang tao ay COVID-19 positive ay yung mga itinalaga ng pamahalaan. Ano-ano ang kaukulang parusa? Sorry. Let me reiterate that. This includes making unverified posts on social media in our country. So, ibig sabihin, hindi mo naman kinuwento, hindi mo chinismis, pinost mo naman. Inakusahan mo, at sinabi mo yung isang tao ay PUI o COVID positive without official verification from our agencies. Kaya po, mag-iingat po, Kasi may nakikita ako, meron pang isang barangay chairman, kinandado yung buong bahay noong pamilya na isa sa nag-positive. Asan ang puso natin? Pwede naman natin silang i-monitor. At tapos, pagkakalandakan ninyo. You create anxiety. Hintayin ninyo ang impormasyon ng national government o local government. Hindi yung kayo-kayo lang ang mag-uusga. Maaari ko kayong makulong 1 day to 6 months maximum or penalties of 5,000 pesos. Mapapansin niyo po, una po ang pagkakakulong o bago penalty. Yan po yung diskresyon na ng Korte. So mga kababayan, yan po ay isang mahalagang batas na gusto ko, bagamat hirap na hirap tayo ngayong lahat. Bagamat talagang very challenging kasi wala pong nakapaganda rito. Inuulit ko, matatayog na bansa, tiklop. Dito po sa kinakalaban nating COVID-19, walang presidente, walang vice-presidente, walang senador, walang sekretary, walang gobernur, walang mayor, vice-governor, board member, walang opisyal ng gobyerno ang kayang magbigay ng akmang at tamang solusyon sa ating kinakarap. Yan ang katotohanan. Huwag na kayong lumayo. Kung hanapan nyo ng pagkukumpara, tingnan nyo ang mga matatayog na bansa. Tiklop. Tiklop sila. Tayo pa kaya? Kaya, imbis na ituro natin ang ating daliri sa mga tao na ilan sa pamahalaan, siguro maganda naman. Manalamin tayo. Tingnan natin ang ating mga sarili sa salamin. At tanungin natin ang ating sarili. Ano nga ba ang naging partisipasyon ko o pakikiisa ko na labanan ang kaaway ng lahat, ang COVID-19?
Kaya po, mga kababayan, uulitin ko sa inyo, we are human being. We are not animals. May malawak tayong karanasan, kaalaman sa kinakaharap natin. After all these things, we will continue to live as human being with, again, compassion, love, and care. Dahil yun ang itinuro sa atin ng ating mga magulang. At yun, lagi ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Ang mahalin mo ang kapwa mo higit at tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ayan po'y sinabi ng Diyos. Naturingan napakarelihiyoso ng ating bansa. Bakit ginagamit lang natin ang pagiging relihiyoso natin sa oras ng kagaangan? Ngayon natin ipakita na patuloy tayo nananalig sa Diyos. At tayo'y mag-uugali at mag-aasal tao, hindi hayop. Ayoko pong sirain ng iba ang lipunan o mamamayan o pamilya ng ating lungsod marahil sa mga personal lang nilang interes. Hindi po. May mga panawagan pa, mga kababayan. Ipinagpapaalala ko na sa inyo bilang ama ninyo. Itong ama nyo ngayon sasalita sa inyo. Bilang ama ninyo, huwag po tayong pagagamit sa mga ilang panawagan dyan, ilang sisihan dyan, ng mga politiko, kapwa politiko. Huwag po. Walang maitutulong sa inyo ang mga politika ng politiko laban sa COVID-19. Ang kalaban, COVID-19. Ang mananalo lang sa mga away ng politiko ay kapwa politiko. Palitan man natin ang liderato, wala pa rin makapagbibigay ng takda at tamang solusyon sa ating kinakaharap. Maghunos dili po tayo. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Si COVID-19. Ako po bilang ama ng lungsod ng Maynila at Kapitolyo ng bansa. Sa maliit kong kaparaanan, magamit ko man lamang ito. Ako'y nananawagan sa mga liderato sa national government, oposisyon, administrasyon, lalo na sa mga hindi nagkakaunawaan. Pwede ho ba? Pwede bang makisuyo sa mga kapwa ko politiko? Pwede ba? 90 days lang. Pahinga muna tayo. 90 days lang. Pahinga muna tayo ng politika. Pwede ba makisuyo yung pagkakainis natin sa isa't isa bilang politiko? Pwede ba 90 days lang? Ibuhos natin lahat ng resources natin. Administrasyon, oposisyon, may kiling sa kaliwa, may kiling sa kanan. Pwede ho ba? Bilang ama ng lungsod ng Maynila na bahagi ng ating bansa. Ako po, nagsusumaamo sa inyo, mga senador, congressman, lahat kaming mga politiko. Nagsusumaamo ako sa inyo. Huwag kayong maghanap na ng butas. Hindi bawat salita ng kasalukuyang leader ay binibigyan natin ng halaga o ibang kahulugan. Hinihikayat ko kayo, total magagaling kayo. I-donate nyo lahat ang sweldo ninyo. Lahat ng kakayanan ninyo, ngayon nyo ipakita sa tulong sa tao. Walang magaling dito. Walang mahusay sa laban na ito. Paulit-ulit kong sinasabi, huwag na kayong lumayo sa pagkukumpara.
Matatayog na bansa tiklop. Himbis na nag-araw-araw na babalita sa telebisyon, sa radyo, sa mga social media, kanya-kanyang bayad tayo ng mga kung sino-sino para yung inyong mga political interest isulong ninyo. Pwede ba akong makisuyo bilang ama ng lungsod ng Maynila na kapitolyo ng bansa? Pwede ba kayong makinig muna? Alam ko wala ako sa poder na pagsabihan kayo. Pero ako ngayon, hindi lang ako nagsasalita bilang alkalde ng lungsod, but bilang isang mamamayan din na marami na nagugutom. Huwag na natin sisihin kung sino ang mali. Wala pong tama sa sitwasyon na ito. Wala pong tama sa mga salita ninyo. Nagbabago ang ugali ng tao dahil hindi natin natatanggal sa kanilang pangamba. Hindi natin sila napapapanatag. Dala ng mga salitaan yung politikal. Away dito, away doon. Sino ba ang kaaway natin? Sino ang gusto natin bigyan ng solusyon? Kaya ako, mga senador, 24 lang kayo. Mga sekretaryo, mga politikong katulad ko. Ngayon tayo. Ngayon nyo pakita. Ngayon natin ipakita. Ipakita ninyo ang pagmamahal nyo sa Pilipino. Kami, mga taga Maynila, Pilipino rin. Ngayon nyo ipakita. Marami nagdadarahop. Nagdarahop sila ngayon. Maswerte kayo. Mga pinagpala kayo. Maswerte tayo. Nakaluwag tayo sa buhay. Paano yung naghihikahos bago pa mangyari ang krisis na ito? At lalong naghihikahos sa kasalukuyang krisis na ito. Hindi tayo magkakaunawaan sa salitaan. Hindi tayo magkakaunawaan sa mga political ideologies. Dahil magkakalaban tayo sa politika. Pero kaya tayo naglalaban-laban sa politika upang mamuno sa kaniya-kaniya nating nasasakupan. Ngayon nyo ipakita ang pamumuno ninyo at pagmamahal nyo sa kapwa. Araw-araw na lang. Araw-araw na lang. Asaan kayo ngayon? Asaan? Hinahanap namin kayo. Kasama na ako, 10 ng mga kababayan ko sa lungsod. Puro na lang tayo kontra rito, kontra ron. Dahil sa mga isinusulong yung political interest. Wala ba kayong puso? Kukunin niyo ang pagkakataon ng kahinaan ng mga leader ngayon sapagkat kung kayo rin naman ng mga leader ngayon, wala rin kayong alam ninyo sa inyong konsensya. Alam ninyo sa inyong puso na wala rin kayong magagawa. Kaya siguro mga kababayan, kayo mga nanonood, hinihikayat ko kayo, manawagan kayo sa mga taong gobyerno na itigil na ang away politika. Itigil natin. Once and for all. Once and for all. Ano ba ang 90 dias? Napakadali. Ang halalan 2022 pa. May panahon ng politika. Kaya kayo sumali sa politika upang maglingkod sa bayan. Ngayon nyo ipakita. Ngayon, hinihikayat ko kayo bilang alkalde ng lungsod. Huwag kayong makapunta-punta rito pagdating ng halalan. Hihikayatin ang aming mga mamamayan ngayon, hindi namin kayo matagpuan. Mas natatagpuan pa namin kayo sa mga dyaryo, sa mga telebisyon. Kuda ng kuda, kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw. Asan? Asan? Asan?
Kaya po, buong kababaang loob, mahirap po ang sitwasyon ng bansa. Mahirap ang sitwasyon ng Maynila. Totoong hindi kami bibitiw. Totoong hindi kami mangiiwan. Akapin namin ang lahat ang maakap namin. Pero ngayon, nananawagan ako hindi lang bilang alkalde ng lungsod na kapitolyo ng bansa, but bilang Pilipino, bilang mamamayan, na damang-dama ko ang kahirapan na kinakarap ng tao ngayon. Ngayon nyo iparamdam sa mga artista. Tularan nyo si Angel Locsin. Andun sa bahay niya, tumutulong sa tao. Hindi ito pagkakampi-kampi. Hindi ito pagkakaparti-partido. Nakapamuhay kayo ng marangya. Salamat sa Diyos. Masaya ako para sa inyo. Ngayon nyo ipakita rin. Ngayon nyo ipakita. Nananawagan ako sa lahat ng sektor. Mayaman, sikat, may kapangyarihan. Please, focus ourselves. Focus on our fight. Ang kalaban natin, COVID-19. Ang kalaban natin, walang pinupuntiriyang katatayuan ng tao sa lipunan. Magmuni-muni kayo. Umupo kayo sa isang tabi. Huwag natin usisain ang mga plano ng pamahalaan. Hindi ito panahon ng pag-uusisa. Hindi ito panahon ng pagkukuda. Ito ang panahon sa mga halal ng bayan na maglingkod ng tapat. Sa panahon ng pangangailangan, hindi sa panahon lang ng kasiganahan. Hinihintay tayo ng tao. Wala po kung ibang ninanais na magsabi ng masakit na salita. Ito'y katotohanan lang ng sitwasyon. Baka lang masyado tayong nahihibang, nalilinlang, o baka naman masyado lang tayong nalilibang sa katatawanan ng ibang tao, sa kamalian ng ibang leader. Ano ngayon? Kung nagkamali ang ibang leader natin sa kanilang mga ginagamit na salita, pag naitama nyo ba yung ginagamit nilang salita, makatutulong ba yun sa COVID-19? Makatutulong ba yun sa sikmurang kumakalam ngayon? Wala! Ngayon po ninyo ipakita. Hinihikayat ko kayo. Once and for all. Pula, dilaw, asul, puti, anuman ang kulay ng inyong politika. Tabi nyo muna. 90 days lang. 90 days lang. After that, let's go on to regular business politics. Or politics as usual. But for now, I implore you, hinihikayat ko kayo. Tulong-tulong naman tayo. Iwasan muna natin yung mga alaga nating manok. Kung sinong isasabong natin sa susunod na halalan. Hindi ito yun. Hindi ito yun. Hindi ito yung panahon. Ngayon yung pakita kung karapat dapat kayong mahalal sa pinakamataas na pwesto ng bansa o sa matataas na pwesto ng pamahalaan. Ngayon nyo ipakita. Hindi nyo kami madadala sa komersyal nyo. Ngayon nyo ipakita. Magkaisa tayo. Magtulong-tulong tayo. Magtulong-tulong tayo. Magbatikusan tayo pagdating
Nang kung saan nakaraos na tayo sa COVID-19, kung saan nairaos na natin ang taong bayan, kung saan nairaos na natin muli ang katatagan ng ating ekonomiya. Dapa na! Dapa na ang lahat. Wala nang aapakan. Tao na ang maapakan natin sa kalsada. Hindi na politiko. Tama na po. Tama na. Tama na ang away politika. Ceasefire. Please. Let us be all statement. Once and for all. Let's show. Let us all show. Today who are living and leading. Let's show to our hero that every lives sa lahat ng buhay na nawala ng mga bayani natin, na siyang ating tinatamasang kasaganahan sa mga nagdaang panahon, kalayaan. Huwag natin baliwalain ang sakripisyo nilang lahat. Ngayon natin ipakita na tayo nga ay malayang bansa, may demokrasya, bagay na pinagmamalaki natin sa mundo. At higit sa lahat, tayong mga leader, mga mayor, vice mayor, konsehal, congressman, board member, vice governor, governor, senator, sekretaryo ng bansa, vice president and president. Lahat tayo nagkakaisa. Ngayon po, wala ako sa poder na magsalita ng ganito bilang mayor. Pero ako'y may karapatang magsalita ng ganito bilang Pilipino. At ako'y hindi lang nagsasalita at nakikiusap sa inyo bilang alkalde ng lungsod. Boses ng higit na nakararami ay akin lamang pong ine-echo bilang isang ordinaryong mamamayan. Pasensya na po kayo. Maaaring salikwat sa political interest ninyo ang sinasabi ko. Saka na tayo magsingilan. Pero ngayon natin ipakita ang pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bansa. Pagmamahal sa mamamayan. Dahil yan naman lahat ang bagay na sinumpaan nating tungkulin bawat isang nasa pamahalaan. Kung ako man may nasaktang damdamin ng mga politiko, pagpaumanin ninyo. Masakit mapakinggan ang katotohanan. Pero wala akong ibang masamang intensyon. Ang intensyon ko lang, we must act in unison in our action. Sa puso, isipan, o salita at gawa. Pilipino tayo. Kapwa Pilipino. At ipanalangin ko kayo ngayong gabi. Sana nga, bigyan kayo ng Panginoon Diyos ng linaw ng kaisipan at buksan ang inyong mga puso at na magkaroon ng espasyo dyan na maibalik sa inyo ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Sa mga kababayan ko sa lungsod, nais kong ibalita sa inyo, kahapon po 116 na ang ating COVID-19 cases. Ngayon po, nadagdagan tayo ng 11. Ang
total po natin, 127 na confirmed COVID-19 virus carrier sa lungsod. Nadagdagan po tayo ng 40 na PUI sa lungsod ng Maynila. Ang total po natin, 337 PUI. At ipakikita ko na lang sa inyo sa screen yung listahan ng mga lugar na kung saan ang mga kaso ng COVID-19 virus carrier at PUIs. At nais kong ipaalam sa mga taga San Miguel, kahapon ay wala kayong COVID-19. Ngayon po, meron na po kayong isa sa inyong lugar. Bilang paalala. Sa ating patuloy na paghanap at pilit na pag-aaruga sa mga posibleng nagkakasakit sa ating lungsod tungkol sa ating health survey, 1,341 ang tumawag o sumagot sa ating health survey na may difficulty of breathing. Ang natawagan na po natin 1,329. At awa naman ng Diyos, ay sila po'y tinutugunan ng mga health workers or professionals sa telepono, mga kababayan. At bilang update po sa pagkain na ating ipinamamahagi sa lungsod ng Maynila, today we have delivered 20,191 food packs sa buong lungsod. Sa ating ikasampung araw ng pagbibigay ng food packs, umabot na po tayo ng 188,463 families. Ang goal po natin, 350. Malayo pa po tayo. Ang problema lang po, katulad na naipaliwanag ko sa inyo noong isang gabi, supplies. Wala pong ibang problema. But as I promise you, we will continue to serve you in the morning, in the afternoon, in the evening, o kahit madaling araw. Pag dumating, ilalarga ko po lahat. Ang total po na napakain na natin, kung sakasakali, kung ito tama natin, sa dami ng mamamayan sa lungsod, tayo po yung humigit kumulang 1 milyong tao na po ang napakain natin sa lungsod ng Maynila. 800,000 to go. Humigit kumulang 1 milyong tao na po ang nabigyan ng ayuda ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa loob lamang ng 10 araw. At may natitira pang mga 800,000. We will continue to reach you as soon as possible time, as long as may dumating na supplies. And I guarantee you, some of it naka-plastic, some of it naka-box. The reason behind is pag dumating, deliver agad sa inyo. Pag meron tayong nakuha supplies sa mga donations at iba pang binibili natin, atin pong i-deliver at i-repack agad sa inyo. At kanina po ay ako'y nakipag-usap sa ating pamilya ng 2 doktor na naapektuhan at sumakabilang buhay dala ng ating kinakaharap na krisis na COVID-19. Andiyan po, nakausap ko kanina. At thank you very much to the Dean of College of Medicine ng PLM and of course President Leiko. Bigyan ako ng pagkakataon dahil gusto ko po silang makasama, ang pamilya ni Dr. Bactol at saka Dr. Bautista na sumakabilang buhay. Kahit man lang sa ganito, nag-conference po kami kanina. Nakikiramay po. At kay Mr. Covarrubias, na isa ring artista at ang aming kasama sa PLM. Ang panawagan po ng tatay ni Dr. Bactol, if I may share to you, ayan po siya, nananawagan lang po siya, na sana daw hindi mabaliwala ang pagsasakripisyo ng kanyang anak. Siya ay nag-iikayat na tayo magbuklod-buklod at patuloy na magmahal sa kapwa at maglingkod ng tapat. Ito naman po ay isang kapatid ni Dr. Bautista, na doktor din natin sa Santa Ana, na COVID-19 virus carrier na rin siya, at nakausap ko siya habang nasa loob
ng ating Manila Infectious Disease Control Center. Maraming salamat po sa mga taong gumawa ng paraan para makausap ko ang pamilya ng mga sumakabilang buhay natin mga doktor. Ngayon mga kaibigan, nagpapasalamat po ako sa United Nations Population Fund Philippines sa pagbibigay ng air-conditioned triage tents sa tulong ng Australian Aid. Ayan po, additional facilities para sa Santa Ana Hospital para patuloy natin tugunan ng takda, tama at sapat na medical attention ang mga PUI at possible COVID-19 virus carrier sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat, UNFPA. Maraming salamat sa mga donation. Bagsy B, 2,000 pieces Nutriban. Again, Meat Plus Comisario to 520 packs. Richie Lim, 8 pieces aerosol box. Mr. Paul and Evelyn Balay of Balay Foundation, 270 pieces face shield. Chairman Medina and family of Barangay 325, 100 pieces thermal scanner. Marino Party List, 1,000 Tapaking Foods. Philippine Foremost Milling Corporation, 89 boxes of loaf bread. Tinapayan Festival, 18 boxes Lolo Boss Pizza. Prutas Fresh Juice, 100 bottles fruit juice. Tanaka Masakatsu and Hilda Cruz, 100 sacks of rice. Mr. Kim Wong, 5,000 pieces testing kits. Philippine Society of Baking, 2,000 pieces burger buns. Maraming salamat sa inyo. At ulitin ko po ang aming pong preference kung gusto niyo tumulong, at maraming salamat talaga sa tulong ninyo, ano pa man po yan. We would prepare rice and canned goods. But no matter what, kung naman ay tinulong niyo, maraming salamat po. At sa malit naming kaparaanan, in our own little way, we'll recognize. And gusto ko pong ipakita, bago tayo magtapos, ang video na kung saan 5, ang batang-bata na bagong tatag ng siyudad ng Maynila, na Manila Infectious Disease Control Center sa Santa Ana Hospital, na ipinagpapasalamat ko sa mga doktor at nurse, ay patuloy na nakapagbibigay ng agaran at masinop na medical treatment sa ating mga COVID-19 patients. Siyam po ang gumaling na sa ating Santa Ana Hospital, Manila Infectious Disease Control Center. Ayan po sila nasa video. Kinakantahan po sila ng ating mga health workers. And they're very happy. And we'll show you some videos in a matter of hours now. And we'll share you that there is hope. There is hope in our situation. Economically, hunger and sickness. Babangon tayo, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos, babangon tayo. Manalig lang tayo. Manalig tayo sa Diyos, manalig tayo sa isa't isa, manalig tayo na ang mga tao sa gobyerno ay magigising sa katotohanan ng sitwasyon natin. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, ay update po namin kayo ulit. Tandaan po ninyo mga kababayan, pagmamalasakit, pagmamahal, at pangunawa ang umiral sa ating mga puso't damdamin para sa ating kapwa. Sa may sakit, ipapanalangin ko kayo sa Panginoon Diyos in my own little way. At mga kababayan kong nanonood, samahan niyo ako sa panalangin sa kanila na sana'y sila hagkan ng kamay ng Diyos na sila'y gumaling agad. At mga nahihirapan, isama natin sa panalangin na mabigyan sila ng kagaangan sa katayuan sa buhay ng ating Panginoon Diyos. Sa mga lumisan na, nakikiramay kami at papanalangin namin ang inyong kaluluwa'y tanggapin sa langit ng Panginoon Diyos. Sa mga kaanak na mga lumisan na namatay dahil sa sitwasyon natin sa COVID-19 ng mga frontliners. Maraming salamat to your service. Sa mga frontliners, please keep safe. Please keep healthy. We need
each and every one of you. We will protect and support you in our own little way in the city of Manila. Kaya po sana, mga kababayan, tayong mga tagalungsod, sa finals, tayo-tayo rin na magkikita. Kaya walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Magandang gabi. Palain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.